um, matrices or sa linear algebraic equation. Okay, sa linear algebraic equation, using Gauss-Jordan and Gaussian elimination. Okay? So for today po, so we will continue lang then with our uh, part 2. Ayan, so sabi ko nga, sa mga ito po ay mabilis na po yung lecture natin for today. Okay? Ngayon, so to start, so let me, class, mag-share lang po ako ng screen. Okay. Ayan. So, visible na po ba, class? Nakikita na po ba? Okay. Okay. So, again, this part 2 ng ating lecture po will be all about sa linear algebraic equation. So, using the indirect methods. Okay? Ngayon, dito po sa part po na to, class, we will discuss the second module. Okay? So, konting recap lang po. So, kahapon, so diniscuss ko po sa inyo yung Gauss elimination and also the Gauss-Jordan elimination. So, take note again, dito po sa Gauss elimination, ang target po natin sa matrix is maging ganitong form. Okay? So, again, ang form na to is tawag ay row echelon or upper triangular matrix. Wherein, yung lower triangle po natin ay 0 and yung diagonal po natin is 1. Okay? Ngayon, dito naman po sa Gauss-Jordan elimination, tayo po ay, ang target natin ay maging 0 po yung lahat ng element maliban po sa diagonal. So, itawag po dito is identity matrix. Okay? So, once na-reach natin tong form na ganyan, yun pong ating magiging value dito sa kanan or sa right side ng ating matrix, that will be your final values nung ating mga hinahanap. So, unlike sa Gauss elimination, ito po ay gagamit pa tayo ng back substitution. Okay? Yun. So, yun yung difference. Ayan. So, yun ha. So, ulitin ko lang ulit. Pagdating po sa exam, ito, ngayong midterms. So, pag ang naka-indicate po ay Gauss-Jordan, kailangan ma-reach nyo itong ganitong point. Okay? So, mamaya kasi, ay ito lang po yung na-reach nyo, tapos nag-back substitution na kayo. So, makukuha nyo yung tamang sagot doon, sigurado. Pero, yung points po natin ay hindi nyo po marireceive yung full points. Or possible, ay kalahati lang. Yun. So, ngayon, class, kung naalala nyo rin, so kahapon, diniscuss natin yung mga direct methods. So, ano ba yung kainaan ng Gaussian and Gauss-Jordan? Kasi, for example, kapag ang given po sa problem ay meron po tayong tinatawag na mga decimal or may mga value po tayo na prone sa error. So, swerte na lang tayo kung may express natin yung value in terms of fraction. Pero kapag hindi siya ma-express, ang problema dyan, nagkakaroon tayo ng problema sa rounding ng value. So, nagkakaroon tayo ng rounding error. Okay? Ngayon, ang solution po dyan, na-introduce po sa atin yung indirect methods. Wherein, ginagamit po to
kapag kahapon kasi 'di ba ang sinolve natin is ano ba yan? Yan. So mapapansin niyo yung kahapon, yung sinolve po natin dito is mga exact number. So imagine nyo, paano po pag puro decimal line nandito sa mga value dyan, di ba? So dito sa ating last example kahapon, may naka-fraction. So paano pag hindi natin siya na-express sa fraction? Medyo mahirap po siya. Again, mag-perform ng row operation, medyo matagal. At the same time, prone sa rounding off na rounding error. Okay? So yun yung ano. Ngayon, ang introduce ko sa inyong method, wala na pong matrix. Okay, so hindi tayo gagamit ng matrix. Although pwede nyo rin siya i-solve gamit ang matrix. So hindi na po tayo gagamit yan. Okay? Ang gagamitin po natin is iterations. Okay? And again, so kapag may iterations, meron tayong initial vector. Okay? So pag may initial vector tayo class, or ang ibig sabihin po niyan, it is an initial value. Okay? So may initial value tayo. So yan na, para magka-idea kayo. Ito pong indirect methods is also the same sa fixed point iteration. Okay? Yan. So kayong gagawa ng formula and then magkakaroon tayo ng successive approximations. Okay? Hanggang mag-converge po tayo sa actual solution. Okay? Kaso ang kaibahan po niyan, hindi po natin alam yung number of iterations or number of operations na gagawin natin. Kasi nga, we are using the an iteration. So hindi natin alam kailan ba siya mag-converge. So mamaya papakita ko sa inyo ano po ba yung pinaka clue or pinaka signal or pinaka ano natin paano natin malalaman kung tayo po ba ay magsa-stop na sa iteration. Okay? So, pamakita nyo later. Ngayon, magpo-proceed po tayo dito po sa right side. So, we have here the indirect or iterative methods. So, we have the Jacobi iteration and we have also the Gauss-Seidel method or iteration. So, let's start po dito sa una. So, we have here the Jacobi iteration. So, sino po nag-develop? Si Carl Gustav Jacob Jacobi. Okay? Ngayon, so sabi ko nga class, ito pong Jacobi method ay pwede nyo pong isolve using the matrix and a simple algebra lang. Okay? So doon tayo mag-proceed. So paano po ginagawa ang Jacobi method? Okay? So kung naalala nyo kahapon, so di ba, diniscuss ko sa inyo tong yan. May example tayo dito na hindi sinolve. Ano? Sabi ko class, so pag-practicean nyo siya, i-solve. Ano, itong problem na to. Gamit ng Gauss Jordan. Ngayon, papansin nyo, so di ba, sinimulan ko na konti yung solution kahapon. So dito tayo tumigil sa part na to. So mapapansin nyo, siya po ay nagpa-fraction na dito. Ngayon, ang kulang na lang dito is gagawing 0 to, di ba, itong part na to, at saka gagawing 1 yan. Again, ito yung gagawin. Para maging 0, si row number 3, i-multiply si row number 2 ng 1/5, then saka pag-a-add-in. Diba? Ngayon, pag naging 0 na to, so syempre, ma-update ang value nito. I-multiply lang natin sa reciprocal nung value dito, later, yung row number 3, para maging 1 yan. Diba? Then, back substitution na. Ngayon, we will solve the same problem kahapon, di ba? Ito yung ating example kahapon. Isa-solve natin siya ngayon using the Jacobi method. So, anong unang step dyan? So, mag-proceed yan. So, use the Jacobi method to find the solution to the systems of linear equation. Okay? So, again, ito po yung ating equation. Okay? So, anong unang step, class? So, madali lang unang step dito. So, di ba, we have 3 equations. So, equation 1, we have equation 2, we have equation 3.
So, ang gagawin po natin dyan, una, sa equation number 1, i-isolate po natin si x sub 1. So, i-isolate po natin si x sub 1. So, paano po siya i-isolate? Again, so, lipat lang sa kabilang side, itong dalawa. Okay? Nasaan ba yun? So, skip na natin yung pag-solve gamit ang matrix class, ha? Ayan. So, for example, we have these 3 equations. Okay? Ngayon, may 3 equations tayo, class. Tapos, meron po tayong, again, dito sa equation number 1, i-express po natin siya in terms of x sub 1. Okay? And then, dito po sa, yes, so isolate lang si x sub 1. So, lipat sa kabilang side si negative 2 at saka si 3x cubed. So, naging ganyan. Tapos, divide both sides sa 5. So, makakuha nyo si x sub 1. Okay? Ngayon, once na-express nyo siya in terms of x sub 1, si equation number 2 naman po. Equation number 2, i-express nyo naman siya in terms of x sub 2. Again, di ba, since ito si x sub 2, lipat po sa kabilang side, itong negative 3, so magiging positive yan. Tapos, si x sub 3 ay magiging negative. Then, divide both sides sa 9. So, ganyan lang. And then, x sub 3, i-express naman natin siya in terms of x sub 3. Sorry, so equation number 3, express in terms of x sub 3. So, yan yung makukuha. Okay? So, ibig sabihin yan, magkakaroon po kayo ng 3 equation dito. Okay? So, gets naman po, class. Paano po na-develop yung 3 equation? Simple algebra lang yan. So, gets naman, Ngayon, ano yung next step? So, ang next step po natin dyan, so meron na tayong 3 equation. So, di ba sabi ko kanina, magkakaroon po tayo ngayon ng initial value. Okay? So, sa first iteration, dahil wala akong binanggit na initial value, kaya na, once nakapag-create na kayo ng 3 equation, makakapag-proceed na tayo ngayon sa first iteration. Yun na, so ito po ay fixed na yung ating fixed na po yung na-create nating 3 formula. Okay? So ngayon, meron po tayong initial vector. Okay? So we have here 0, si x sub 1, si x sub 2 ay 0, si x sub 3 ay 0. Okay? Ngayon, class, dito, so anong ibig sabihin po ng x sub 1, 0? So ang ibig sabihin po niyan, ano po ang value ng x sub 1 na initial? Kasi 0. Okay? Mamaya, syempre, di ba, meron tayong first iteration. Okay? So, ang makukuha nating sagot mamaya sa first iteration ay x sub 1, 1. Anong ibig sabihin po nun? Ito po yung value ng x sub 1 at first iteration. So, dahil kaya 0 po to, initially, ito po yung ating iseset na value ng x sub 1, x sub 2, x sub 3. Ngayon, so paano po natin malalaman yung mga bagong value ng x sub 1, ng x sub 2, saka ng x sub 3? So, di ba, may na-create tayong 3 formula sa taas. So, ito. So, we have these 3 formulas. Okay? So, para makuha si x sub 1, so, isa-substitute nyo lang yan. Di ba, may formula tayo ng x sub 1 dyan. So, ito po yan. Ipapasok nyo lang yung mga value ng x sub 2, saka ng x sub 3, dyan po sa ating equation ng x sub 1. So, pag pinasok po yan, okay, so yan po yung magiging negative, so negative 1, so negative 1 plus 2, anong value ng x sub 2? So, assumption ay 0. Okay, so minus 0, 3 times 0 over 5. Okay, so makukuha po natin yung sagot ng x sub 1 bilang negative 1/5. So, after the first iteration, ang value na po ng x sub 1 is negative 1/5. Okay?
So, kaya nakalagay po ditong symbol is x sub 1, 1. So, ibig sabihin po niyan, ito na po yung naging value niya after the first iteration. Okay? Ngayon, so pagpunta po natin sa sunod na syempre may x sub 1 na tayo. So, kailangan din nating alamin ano po yung value ng x sub 2 and x sub 3. Again, ang gagamitin yung value, so may formula tayo dito. So, sa x sub 2, so ang x sub 2 natin ay 2 plus 0 dahil ang x sub 1 ay 0 minus 0. So, 2 plus 0 minus 0 over 9 is 2 over 9. So, x sub 2 is equal to 2 over 9. Okay? Ngayon, si x sub 3 naman. So, 3 minus 0. Ito ay 0 plus 0 over negative 7. So, yan ay negative 3 over 7. Okay? So, x sub 3 is negative 3 over 7. Okay? So, ibig sabihin, magkakaroon na kayong conclusion. So, after the first iteration, di ba, nag-start tayo na ito yung value. Okay, so na-update po na yung ating value. So, naging ganito na po. Okay? Ngayon, gagamitin po natin yan para po sa sunod na iteration. So, sa sunod po na iteration, sa second iteration, ito na po yung ating updated value. So, di ba, kanina, puro 0 po yan. Ngayon, ipapasok nyo naman to, si negative, itong tatlong yan, doon sa equation po natin, kanina. Okay? Dito, so negative 1. So, di ba, so, negative 1 plus 2 times, ano nga si x sub 2? So, 2 over 9. So, minus, ang x sub 3 natin ay 3 over 7. So, magiging positive 3 over 7. So, may makukuha tayong value ngayon na negative 1 plus 2 times x sub 2. So, minus, so plus to. So, ito ay magiging negative 3 times negative 3 over 7. So, magiging positive 3. Okay? So, times 3 over 7. So, magkakaroon tayo ng value na 0.1460, which is yan. Ito na po yan. So, na-update lang. So, again, papalitan nyo lang yung 0. Kanina, di ba, 0 yung pinapasok natin. Ngayon, ito na pong 3. Okay? So, yan. Repeat the process until makareach tayo ng 7 iterations. Kasi sabi dito, 7 iterations na po ang gagawin. So, ibig sabihin, class, pag mali na kayo dito sa first iteration pa lang, siyempre, dahil nakadepende po dito yung value ng kasunod dito sa value sa first iteration. Ibig sabihin, mali na po yung mga succeeding iteration nyo. Kasi nga, ito yung gagamitin yung value. Diba? Kaya, kailangan po mag-ingat tayo sa pagpindot sa CalQ. Double check po natin lagi. For example, sa exam. So, maaga kayo natapos, i-double check nyo po ulit yung solution nyo. Kasi baka may mali kayong pindot. So, isang maling pindot dyan, so lahat po ay damay. Sa mga susunod na iteration. Okay? So, yan na. So, hindi ko na papakita yung third, yung fourth. Yan. So, papakita ko na lang yung table. So, sa table natin, so, yung pag sinamarize nyo po yung ating answer, so, ilalagay po natin sa dito sa taas is kung pang ilang iteration. So, initially, di ba, nag-start po tayo na 0 yung mga value natin. After the first iteration, so ito yung 3 yung naging value natin. After the second, so di ba, umabot tayo sa 0.146. Tama ba? Then, yan, so skip na tayo hanggang 7th iteration. So, na-reach na po yung, napansin nyo? After the 6th and 7th iteration, so hindi na po siya nagbago or naging identical na siya. So, yun po yung ating pinaka-clue para malaman na nag-converge na po yan sa true
Kumbaga, mas lumalapit tayo sa true value. Okay? So, yun yung clue. Kapag hindi na po halos nagbabago yung value ng sinundan ng previous iteration, yun na po yung ating indication na tayo po ay papalapit na sa true value. Okay? So, therefore, ang magiging final answer po dahil sabi po sa problem na to ay use 7 iteration. So, kung ano yung value sa 7th iteration, yun po yung ating magiging final answer ng x sub 1, x sub 2, and x sub 3. Again, so dapat ay sa 4 decimal place po natin siya i-round off. So, yan. So, question class. So, nakasunod po ba sa Jacobi iteration? So, nagagets po ba yung process kung paano po siya ginagawa? Yan. So, nakakasunod po ba? Okay. Sige. So, ngayon, okay na po tayo dito sa Gaussian. Let's proceed po sa Gauss-Seidel method. Okay? So, sa Gauss-Seidel, so we have here the modification of Jacobi method. So, take note, modification po siya. So, meaning, mas maganda or refinement. So, na-create na si Jacobi method. So, nakakita pa si na Carl Gauss and si Philip Seidel ng mas magandang paraan paano mo pabilis yung pag-iterate. Okay? So, ibig sabihin po niyan, dito po sa modification na nangyari sa Jacobi method, mas kokonti daw po yung iterations. Okay? So, kalimitan, mas kokonti ang iteration. Pero hindi po lagi. Okay? Pero most of the time, ay kokonti po yung iteration natin bago siya mag-converge sa true value. Okay? Ngayon, dito po sa may mga differences sila, ay may mga same ang method, may mga same na ginagawa, and meron din pong pagkakaiba. Ano po yung same na ginagawa? So, let's say, sige. Meron po tayo. So, we'll try to solve example number, sa example number 2, we'll try to solve the similar problem. Okay? Yung problem natin yan, yung kahapon pa, yung example 4 dito. Ngayon, ang unang step natin, di ba, sa Jacobi method, i-isolate po natin si x sub 1. So, yun pa rin. Isolate si x sub 1 dito, isolate si x sub 2, isolate si x sub 3. So, same process. Okay? Ngayon, ang sabi po dito, perform 5 iterations. So, sa first iteration, dahil nga wala po akong binigay na initial value, again, magkakaroon po tayo ngayon ng initial value na 0 pa din. Okay? So, yun pa rin ang process. Ang initial value po natin ay 0 pa din dahil wala po akong binanggit. And then, ipapasok nyo po ngayon ulit yung tatlong 0 na yan dito po sa, di ba, kinukuha natin is x sub 1. So, we have formed the 3 equations. So, this one. Okay? Ngayon, ipapasok ulit natin yung 0 dun po sa ating na-develop na formula. So, this one is the formula yung nakalagay sa taas, yung tatlo. Okay? Ngayon, so 1 over 5 minus 1 times 1, negative 1 plus 2 times 0. So, definitely, ang lalabas pong sagot dyan is negative 1 over 5 din. So, similar dun sa nakuha natin sa Jacobi. So, sir, ano po ang difference dito sa dalawa? Ngayon, class, after natin mahanap si x sub 1, magpapalit na po agad tayo ng value. Okay? So, di ba nakuha natin si negative 1 over 5? Ngayon, kahit wala pa tayo sa second iteration, papalitan na natin ngayon ang value nitong 0 dito. Okay? Papalitan na natin agad nang hindi nag-aantay sa mga kasunod na iteration. Okay? So, ibig sabihin, na-update po ang value ni x sub 1 agad. So, take note na, sa first iteration pa lang tayo. So, na-update na po siya. So, ngayon, dahil sa ang formula po ng x sub 2 dito, kita nyo ba? Ito yung x sub 2 natin.
meron pong x sub 1, may x sub 1 po na nakalagay dito. Again, kung tayo po ay nasa Jacobi iteration, ito po ay 0 ang ilalagay nyo. Pero dahil tayo ay nasa Gauss-Seidel, ang ilalagay nyo is yung updated value agad-agad. So dito, ilalagay nyo po agad yan sa x sub 1, hindi po 0 ilalagay. Okay? Yun. So doon, automatic magkakaroon po ng difference. Okay, pag nakuha si x sub 2, so yun, may difference na po agad. Kanina sa x sub 1, dahil po lahat ay 0 pa ang value, automatic, same po yan, yung value ng x sub 1 first iteration. Pero, dito sa x sub 2, yan ha, so may color coding na yan para madali kayong mag-guide. Okay? Dito, i-update nyo agad yung value. Ngayon, nakuha natin si x sub 2. So, ibig sabihin, we need, again, to update the value of this one. Okay? So, we need again to update the value of this one. So, ngayon, nakuha natin si x sub 2. So, i-update natin agad yung value ni x sub 2. Okay? So, para makuha si x sub 3, ayan. So, ngayon, update agad natin yung value ng dalawa. Pero si x sub 3 ay 0 pa din kasi kukunin pa lang natin siya ngayon. So, yung x sub 3 natin, ang formula niyan, kailangan ng x sub 1 tsaka x sub 2. Okay? Dahil kailangan ng dalawa, yun po ipapasok natin sa equation. Okay? So, pansin nyo, sa halip na 0 to, yung updated value po ang nilagay natin. Okay? So, ngayon, may nakuha po tayong sagot na negative 0.5079. So, ibig sabihin po niyan, tayo po ay nagkaroon ng, after the first iteration, ito po yung ating tatlong value. Na hinahanap. Okay? So, yan po yung ating Gauss-Seidel method. Again, sa second iteration, ito po yung ating mga value na gagamitin na. Okay, so try natin. Second iteration, ito yung mga updated value. So again, yan po gagamitin natin para sa pagkuha ng x sub 1. So pag nakuha si x sub 1 ng second iteration, again, update po natin agad si negative 0.2. So yan na po yan, si kulay red na. Okay? So pag kinuha si x sub 2 ng second iteration, yun na po ang gagamitin natin na x sub 1. Okay? So repeat the process hanggang mag fifth iteration. So punta na tayo sa table. Sa main table. Okay? Yan. So anong napapansin nyo ngayon sa table? So after the fourth iteration, naging identical na po siya sa fifth, di ba? Kanina, saan po naging identical? Sa 6th and 7th iteration. So dito, after the fourth iteration, okay na. So parang mas lamang lang siya ng dalawang or tatlong iteration. Itong Gauss-Seidel. Mas mabilis siya nag-converge dito sa root natin, which is very similar naman yung nakuha natin sagot, di ba? Previously. Yan. So yun yung difference po nung dalawa. Okay? Yan. So dito sa Gauss-Seidel, tandaan po natin, hindi na po natin kailangan mag-antay ng panibagong iteration bago tayo mag-update ng value. Okay? So within the iteration, so palit agad ng value once meron po tayong nakuha. Okay? Yun yung difference nila. Ngayon, so we have here sample problem 1. Yan. So how do you solve this one using the Jacobi and Gauss-Seidel? Again, so ang atin pong variable is x and y. Tama? Di ba kanina, puro x sub 1, x sub 2, x sub 3. So dito, anong unang step nga? Ngayon, dahil po x and y lang siya, itong first equation, i-express po natin siya in terms of x. Ang second equation, in terms po natin yan sa y naman. O kung nalilito kayo, pwede nyo palitan. Pwede nyo gawing x sub 1 to, pwedeng x sub 2 to.
Okay? Ngayon, so anong gagawin una? So once na-express na siya in terms of x and y, dahil wala pong initial value na binigay, so i-assume po natin na 0 po yan. Uli. So i-assume po natin na 0 ang initial value. So dahil ito ay dalawang equation lang, dalawang unknown, so mas madali lang po siyang i-solve kasi nga dalawang equation lang. Okay? So yeah, so try niyo lang din po to later. Okay? And we have also this similar example. Okay? So similar example dun sa kanina. Kaso iba na po yung mga coefficient. Yan. So again, anong gagawin dito sa equation 1? Isolate x sub 1. Equation 2, isolate x sub 2. Equation 3, isolate x sub 3. Okay? So yun po. So try to do this on your own. So ang Jacobi at saka Seidel. Ano? Yeah, so ngayon, so hindi ko pa na-upload, I think hindi ko pa na-upload yung lecture no sa ating classroom. So sabay ko na lang i-upload itong dalawa. Okay? And later, yan, so later po i-upload ko din yung ating problem set, which is yun nga, gagawin nyo po siya by next week. No? Pero pwede nyo na siya simulan. Okay? Again, so ulitin ko lang ulit. So may ipapost po ako ng submission bin sa Sunday. Okay? Sunday next week sa March 15 yata or basta March 15 yata yun. So para makita yung progress. So graded po yun yung progress nyo sa problem set kung ano nang natapos nyo. So kung matapos nyo siya within Sunday, so mas okay. Pero pag hindi naman, so okay lang din. Basta kung ano yung pinasa nyo doon, okay? So hindi nyo na siya pwedeng ulitin kasi baka magawa lang kayo ng isang item or ng basta-basta sulat, then hindi po pala yung final na ipapasa nyo. Okay, for example, ang natapos nyo is hanggang problem number 2. So ang ipapasa nyo na lang is problem 3 to 5, mga ganun. Ano? Okay? So yun po ay, ang due date naman po ng problem set natin is before midterm exam. So week 9. So take 2, tayo po ay nasa week number 6 pa lang. Okay? So dahil wala nga next week, so babalik tayo ng week number 8. So may isa pa tayong topic na i-discuss. And after po ng week number 8, we'll have the midterm examination, week 9. Okay? Yan. Class. So that is the end